But ang point ko po, tignan niyo po yung KKK. Yeah. Di ba? Kuyog, kaso, kulong. Ano naman Miski ako, ayan, kakatapos ko lang i-explain yan. Di ba? O, kakatapos ko lang i-explain. Yung kuyog na sinasabi, syempre po kami mga vloggers, para po dito sa channel namin, kailangan ng pag-usapan kung ano yung mismong gusto ng taong bayan. Eh ngayon, gusto ng taong bayan, pag-usapan yung kaldero mo. Kaldero, kumita, ay hindi, mali. Hindi ako mahilig doon sa mga KKK na ganyan eh. Kabaklaan, kaldero, kawatan. So, grabe ka naman, Kate Marie, kabaklaan, kaldero, kawatan. Uy, magalit. Nagpabalbas na nga kayo naman, oh. Game. yung KKK natin? Unang-una po, katotohanan. We have to fight for the truth. Whether it's in the impeachment, whether it's in the flood control, whether yung mga kinakasuhan, whether it's our Uulitin ko, ipapaliwanag ko yung KKK nila. Sabi Kuyo, syempre yan pong mga mainstream, yung mga vloggers, no? Eh kung walang manonood, hindi na kami magbablog. Kung walang manonood, di wala ding mainstream media, mga kababayan. Syempre, ang gusto niyan, yung hot topic. No? Siguro, iniisip nitong si Cayetano, naku, kinukuyog nila ako. No? Kinukuyog nila ako dahil doon sa kaldero ko. Kasi yun yung gusto ng mamamayang Pilipino na pakinggan at pag-usapan. Yun namang kulong, kagaya nga ng sinabi ko, kung hindi naman din nagbunga nga si Marcoleta, kung hindi niya inilaglag yung sarili niya doon sa 75 million, tingin ko wala namang kulong. No? Hindi makukulong. Di ba? Kaso, o yan, yung kasong plunder. Di ba? Yung kasong plunder. Sino po ang may kagagawan din nun, mga kababayan? Si Marcoleta, dahil doon sa pagpapaliwanag niya na hindi naman panahon ng eleksyon nangyari yung tanggapan ng 75 million. At panahon yon ng tawag dito, panahon iyon noong kailan ba? Siya ay congressman. Sabi ni Isabela, may flood control. Ka rin naman, Alan, antayin mo na lang. Naku, may flood control ka din pala, Alan. O alisin ko na ito, ha? Eh, tingnan ho natin mga bossing kung tutugma itong sinasabi ni Isabela doon sa mga flood control o ghost project. Who let the dogs out? Iyan ang panibagong tirada ni Senator Alan Peter Cayetano sa umano'y mga attack dog ng administrasyon. Bukod sa ilang senador, damay pati ang mga dating Senate President. Laging dinadamay ni Cayetano ang administrasyon. No? Laging dinadamay ni Cayetano ang Malacanang. Ano po? Oh. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Kung dati ay Senator Alan Peter Cayetano versus Senator Ping Lacson at Erwin Tulfo, ngayon damay na rin pati ang mga dating naging Senate President. Sa kanyang FB Live, Damay na pati mga naging Senate President. ngayong Sabado, tinawag niyang mga attack dogs ng administrasyon sina Lacson, Tulfo at dating mga SP na sina Franklin Drilon, Richard Gordon at Coco Pimentel. tahimik si former Senate President Drilon, tahimik. Former Senate President Coco Pimentel, tahimik. Si former Senator Dick Gordon, tahimik. Lahat sila tahimik. Yung wag muna tayong tumakbo. O nung naging Senate President ako, talking head sila bigla. Pare-pareho ang tahol. Kung ano sabihin ng Malacanang, pag sinabi ng Malacanang tahol, tahol naman ng tahol, di ba? Pero nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na pawang mga distractions lang ang ginagawa ngayon ng administrasyon para ilihis ang atensyon ng mga Pilipino mula sa mas matinding kontrobersiya sa flood control project. Diyos ko. Luma na yung sinasabi ni Cayetano, mga kababayan eh. No? Paano mo mapapaniwala ang sambayan ng Pilipino na gustong itago ng Malacanang o ng gobyerno ng Pilipinas yung tungkol po sa flood control? Gayong ang narinig po natin at nakita natin sa mga balita na ang Presidente Marcos ang naglaglad, ang naglagay, ang nagpakita sa ating mga Pilipino ng nung 15 top contractor po na nakakatanggap ng mga proyekto galing sa gobyerno. At isa na nga po doon sa mga nakulong doon, mga kababayan, ay ang mga diskaya.
Di ba, mga bossing? Paano nila mapapaniwala? Kaya sabi ko, mga bossing, ang naniniwala na lang dito, yung mga tinatawag nating mga uto-uto. No? Yung nauuto pa nila. Biruin mo, ayan, bumuo ng ICI, magpa-imbestiga. At take note, mga kababayan, mga boss chief amo, sir, kung matatandaan nyo din po, no? Na si Martin Romualdez ipinatawag din po sa ICI, mga kababayan. Ipinatawag sa ICI si Congressman Martin Romualdez, lumutang pa din po. Ngayon, ang pinapalabas nila related, magkakilala or magkasama doon sa mga diskaya. Kung ganito po ang maririnig nyo sa mga diskaya, dito kay Curly Diskaya. Linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makumpleto po ang aking sworn statement ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na binabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni Saldico at saka ni Speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang sinasabi or Walang direktang naging transaction si Curly Diskaya kay Martin Romualdez, mga bossing. Di ba? Yeah. Siguro, eto ang ombudsman, di ba sinasabi, nakakasuhan, mapaplander na din si Martin Romualdez. Siguro, sige, pagbigyan na natin itong mga ito. Total, pinipilit nila si 18 Marites. At itong 18 Marites at itong pangalan nung isa, yung nauna, si Orly Gutesa, pinipilit nila. Sige, tingnan natin. Kapag ka nanalo sila, pagka naihayag nila yung mga sinasabi nila at pinaniwalaan sila, di panalo sila, kulong si Romualdez. Pero kapag ka, wala, nakita naman po natin, yung mga sinasabi nung 18 Marites, wala pong mga kwenta-kwenta. At ilan po doon, karamihan po doon, ay kasinungalingan. Di ba, mga kababayan? O tuloy natin ito sa flood control. Kaya, tayo naman po, sabi natin, sige, tuloy lang. Total naman, malakas, matapang, at hindi umaalis, hindi lumalabas ng bansa si Congressman Martin Romualdez. Makita natin kung talagang may ibubuga yung kaso nila. Istiluan niya ngayon ng gobyerno ay KKK. Kuyog, kaso, kulong. Kabilang narito ang panggigipit sa kanila sa minorya sa Senado na iniisa-isa na raw silang mga itinuturing na balakid sa plano ng gobyerno. Unaan niya si Senator Jinggoy Estrada at isinunod si Senador Rodante Marcoleta at ngayon ay siya naman ang pinupunterya. Kaugnay ito sa pahayag ng NBI na iniimbestigahan na nila ang anomalya sa pag-host ng Pilipinas sa 30th SEA Games noong 2019 kung saan chairman noon ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee of FISGOC, si Senator Alan. Ayan. Hinto natin dyan yan.